Magandang gabi sa inyong lahat. Isa na namang pamana mula kay Dr. Lino Broca ang ihatid namin sa inyo. Ito ay ang pelikulang Bona na tinampukan ni Nora Aunor at Philip Salvador. Ang Bona ay tumatalakay sa kasiraang dulot ng sobrang paghanga at pag-idolo ng mga tagahanga sa artista, na kadalas ay nauuwi sa pagpapabaya sa sarili, sa pag-aaral at pamilya. Ngunit tulad ng iba pang pelikula ni Lino, ang nabanggit ay isang instrumento lamang na kanyang ginamit upang maipakita ang mas malaking suliranin ng lipunan. Bakit nagustuhan ng mga manonood ang pelikulang Bona? Ano sa tingin mo ang nakita nila rito? Ang Bona, kasi siguro, kuya, istorya kasi ito ng isang fan, isang tagahanga. At siguro, alam mo naman ng masa pagka yung bang identify yung sarili nila doon sa pinapanood nila. Medyo yun siguro ang isa sa mga kung bakit nagustuhan yung pelikulang yun. Diba? Pero para sa akin, hindi dapat tularan. Kasi bakit mo, sabihin natin maraming nangyari sa buhay ng isang fan dahil sa, sabihin natin, kagagawan din ng idolo nila, pero bakit nila sisirain ang buhay nila dahil doon, hindi ba? Sa buhay kasi ngayon, parang marami ka pang dapat na tanawin, hindi lamang yon. Kumbaga sa ano, kailangang malawak ang maging kaisipan ng isang tagahanga din na hindi hahantong sa ganoong pamamaraan na kagaya ng nangyari kay Bona. Tumanggap ng maraming paghanga ang Bona habang at matapos maitanghal ito sa mga sinehan. At isang kapuna-puna dito ay ang husay ni Philip Salvador bilang si Gardo. Samantalang naging mabisa ang paggamit ni Nora Aunor ng kanyang mga mata para ipakita ang kanyang damdamin at iniisip. Maging ang performances ni Nandine Josef at Spanky Manikan na nakatrabaho ni Lino sa PETA at ni Vencito Galvez at ang yumaong Adul de Leon ay mahuhusay. Malaki naman ang tulong na nagawa ng PETA Kalinangan Ansam upang maging natural at mabilis ang shooting ng pelikula. Sa kabuuan, masasabing isa sa mga obra mestra ni Lino Broca ang pelikulang Bona. Dito natamo ni Nora Aunor ang Urian Best Actress Award, samantalang nominado naman for Best Actor si Philip Salvador, for Best Picture ang Bona, at Best Director naman si Lino Broca. As usual, hindi ko naman pinagkakaila. Tuwing magpuproduce man ako ng pelikula, laging kulang. So, isa siguro sa mga naging problema. Maliban doon, siyempre sa mga tao, hindi mo rin maaalis yun. Sa mga tao, sa staff, may mga staff na, alam mo na, hindi rin nagugustuhan yung mga ginagawa. Parang ganun. Pero sa awa naman ng Diyos na tapos din naman ng maigi, ng maayos yung Bona. Sa paglipas ng 10 taon nang ito'y naitanghal sa mga sinehan, malinaw pa rin sa alaala ng mga artista na naging bahagi ng Bona ang mga turo at payo ni Lino Broca. Panoorin natin ang Bona, isang pamana ni Lino Broca at ang pagsalaysay ng mga artista sa kanilang karanasan sa pelikulang ito. Actually, yung pinakamahirap doon sa shooting na yon, tuwing lalabas si Nora doon sa maliit na barong-barong na parang station namin, ang tagal bago maalis yung mga tao, no? Pati paglakad niya, hindi makapunta agad doon sa actual shooting area, no? Hindi nahirap yung interaction with yung barkada na ng Bobola dahil halos lahat ng mga PETA Kalinangan Ansam, yung grupo na yun. Kaya parang totoong kantsawan. Dahil kailangan lang sa isang artista, iintindi mo lang kung ano yung sinasabi mo. Halimbawa sa ka-eksena mo, kung ano yung pinag-uusapan ninyo magka-eksena. Kailangan sa puso mo yon, intindihin mo mabuti kung ano sinasabi. Lalabas at lalabas. Actually, replacement lang ako doon dahil tapos na yon ang talaga dun sa role ko si Dexter Doria. It so happened na kailangan mag-reshoot sila. Hindi na po pwede si Dexter dahil buntis na siya, no?
Yung susunod na sequence, yun yung talagang pinaka gusto ko dahil parang yun yung pinaka puso ni Nilo. Doon niya inilabas ng sincerely kung ano talaga yung nararamdaman niya kay Bona. It was difficult, pero I don't know why I remember that very well. Parang maganda yung electricity namin ni Guy. I somehow felt it, and ayun, knowing naman Nora, talagang pag umarte na siya, hindi ka talaga mapipigilan kundi sumakay doon sa emotions niya, no? Concerning dun sa role na gano'n namin ni Nora, sanay na ako because I've done movies with Nora na gano'n lagi, yung fighting scene namin, no? But this time, itong eksena na to, mahaba kasi yan eh, coming from the kitchen hanggang sa baba, hanggang sa lumabas na kami. Ang mahirap dyan is simultaneous. Simultaneous in the sense na one camera operation na dire-diretso. And another thing is yung babagsakan mong putik, talagang putik. At saka hindi mo alam, baka may mga bubog-bubog. And it so happened na nasugatan ako talaga that, after that shot. Nakaka-tense that time was palubog na yung araw, may hinihintay pang yung bangka, yung mama na nagbabangka sa likod. Gusto kasi ni Lino, dadaan yung bangka, lumulubog yung araw, naglilinya kami ng pagkahaba-haba. Tapos noon, yung mga tao, ang distansya lang sa amin talaga, a few feet away. Ang ingay-ingay ng mga So, ang hirap-hirap talaga mag-concentrate with all the lines. At saka dapat may malinaw nga at dapat komportable, kampante. With all the, bilis na! Ayan, lulubog na yung araw. Tapos, yung bangka, nawala yung bangka. Take 2! Hindi ko alam kung anong kailang takes kami nun. It was in the squatters area ng, I think it was the first time na, dinalaw ko si Philip, o kinukuha ko na siya. The first time na nakita ko si Bona, dun sa bahay nila. Yung timpla ng eksenang nahihirapan kami lahat, nahihirapan si Direk para magkapantay, yung magtama ang timpla namin, tatlo. Yun, ang ko. Pero na-frustrate lang ako dun sa Bona nun. Anyway, tapos na to, matagal na nun. Well, kasama ito sa mga frustrations ko nun. Kasi nga, I felt that time na I did well, as Gardo, my character, Pero dumating yung film festival, hindi ako na-nominate. Film festival na lang yun, hindi ako na-nominate. Sabi ko, wow, this is bad. Sabi ko gano'n. I must be really bad in the movie. Sabi ko gano'n. For Bona, hindi man lang ako na-nominate. Tapos si Lino, parating sabihin sa akin, what? Ayaw mo na? Gano'n. No, of course not. Parating ko sinasabi sa kanya. No. Basta ako pagbubutihin ko, sabi ko gano'n. Every time I make a movie, sabi ko gano'n, isa lang gagawin ko, yung kaluluwa ko ilalagay ko ron. Lino called me up at that time. Sabi niya sa akin, they were about in the first day or third day of shooting pa lang. And Lino told me that this is his first big scene for that movie. So sinabi niya kasi, as a director, I think, Lino wants to start with the big scenes, with certain big scenes, in order to get a momentum for what he wants to create. And that scene with Nora, yung funeral scene with our father, no, yung tatay namin ni Nora namatay, was really a big scene. So, sabi sa akin ni Lino, Spanks, huwag kang mangimi.
this may be Nora Honor, but push her around. So sabi ko kay Lino, I'll not just push her around, I'll really beat her up. After the bugbugan, so katiba binubuo ako ng mga neighborhood, ng buong neighborhood, yung mga bata doon. So the crew and everybody, and then laro lang, and then lang to, shooting lang to. When I went out, kasi nauna akong matapos mag-shooting, Pasig line yun eh. We finish that scene, siguro hindi pa sila nagpapack up, pero ako, I was already packed up siguro mga 11:30 in the evening. Pasig line yun. Kinakabahan ako, baka bugbugin ako doon ng mga tao. In doing a movie, ang pinaka-importante talaga is to make use of your eyes, no? Sa pag-communicate. Yun, pinapanood ko actually si Nora sa ginagawa niya. And galing ng babae na yan. May mga natutunan ako sa kanya, napakaraming natutunan sa kanya. Kagaya nung ipinaliwanag niya sa akin na bawat kilos ng isang artista, halimbawa nasa camera ka na, bawat kilos ng isang mata, ng mata mo, may ibig sabihin. Isang kilos ng kamay, daliri, may ibig sabihin. Yun ang mga itinuro niya sa akin. Sa pamamagitan ng pelikulang Bona, muli ninyong natunghayan ang isang bahagi sa buhay ni Lino bilang alagad ng sining ng pelikula. Hanggang sa susunod, sa isa pang pamana ni Broca, ito po si Mario Hernando. Maraming salamat po.